Magandang araw sa inyo mga ka-59. Welcome back sa ating munting YouTube channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang kompletong proseso kung paano nga ba mag-apply bilang isang security guard ngayong 2026. Sa video na ito ay tatalakayin natin kung ano nga ba yung qualification and requirements na kailangan mong ihanda bago ka pumunta sa security agency na binabalak mong pag-applyan. Siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito upang wala kang ma-miss na importanteng impormasyon. Bago ko sa inyo sabihin yung qualification and requirements, sagutin muna natin ang tanong na ano nga ba ang trabaho ng isang security guard. So ang trabaho ng isang security guard ay ang mga sumusunod na sasabihin ko. Ang isang security guard ang responsable sa pagbabantay ng tao, gusali at ari-arian, pagkontrol sa pumapasok at lumalabas sa isang lugar, papanatili ng kaayusan at disiplina, pag-report ng anumang kahina-hinalang gawain. Dahil dito, mahalaga ang alertness, disiplina, at good moral character sa trabahong ito. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang qualification sa pag-apply bilang isang gwardya. Para makapag-apply ka bilang isang security guard ay kailangan qualified ka sa mga sumusunod na sasabihin ko. Una na dyan ay ang edad. Madalas, ang ina-accept ng isang security agency na edad ay 21 hanggang 50 years old. Pero ito ay nakadepende pa rin sa security agency na ina-applyan mo. Pangalawa ay ang educational attainment. Pwede kang mag-apply bilang isang security guard kahit ikaw ay high school graduate kung old curriculum at senior high graduate para sa new curriculum. At mas advantage kung ikaw ay college graduate dahil maaari kang ma-promote bilang isang security officer. Number 3 ay ang physical requirements. Kailangan na ikaw ay physically fit. Kailangan ay wala kang disability na maaaring makaapekto sa magiging mong trabaho. Karaniwan na ang minimum height requirements para sa mga lalaki ay 5'4" at para naman sa mga babae ay 5'2". Pero ito ay nakadepende pa rin sa security agency na iyong ina-applyan. Number 4 ay ang good moral character. Mahalaga na wala kang criminal record. Dapat ikaw ay disiplinado at mapagkakatiwala ang tao. So, maipo-proof naman ito ng mga clearances na isusubmit mo kagaya ng barangay, police at NBI record. So kailangan malinis yon upang mapatunayan mo na ikaw ay maayos na tao sa inyong community. At number 5 ay ang communication skill. Bilang isang gwardya, mahalaga na marunong kang magsulat at magbasa at marunong ka rin makipag-usap sa tao dahil ikaw ang front na unang-unang humaharap sa mga tao. Ngayon naman ay pag-uusapan naman natin yung mga requirements na nilalaman ng iyong 201 file na ipapasa mo sa iyong security agency na iyong pag-a-applyan. Bihira lang naman ang mga security guard na hindi natatanggap sa pag-a-apply. Kaya bago ka pumunta ay siguraduhin mo ng kompleto ang iyong mga papeles upang sa ganun ay hindi ka na magpabalik-balik at agad ka na makapag-duty. So narito na yung mga sumusunod na requirements na kailangan mong i-prepare bago ka pumunta sa security agency. Unahin na natin yung mga certificates or clearances. Una ay ang barangay clearance. Ito ang nagpapatunay na ikaw ay mabuting tao sa inyong barangay. Pangalawa ay ang police clearance. Ito naman ang nagpapatunay na meron kang malinis na record sa inyong municipality. At ang huli ay ang NBI clearance na nagpapatunay na wala kang kaso or pending case. Naman ay ang medical certificate. Kailangan ay makita dito na ikaw ay fit to work o pang magtrabaho, lalo na mahaba ang oras ng trabaho ng isang security guard. Kasama na dito na isusubmit mo ang drug test result. Next requirements ay ang birth certificate. Kailangan galing ito sa PSA. At para naman sa school requirements, kailangan mo lang magpasa ng diploma or transcript of record. At huwag mo rin kakalimutan magdala ng biodata or resume. At huli ay ang mga valid IDs para sa iyong benefits kagaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Teen ID. At ang pinaka-importanteng requirements ay ang security guard training. Ang security guard training ay kinukuha ito sa mga accredited na training center. Dapat ay mayroon kang pre-licensing training na tumatagal ng ilang araw. Sa pre-licensing training ay pag-aaralan nyo ang basic duties ng isang security guard, proper handling ng sitwasyon, disiplina at ethics ng isang gwardya. Pagkatapos ay bibigyan ka ng mga sumusunod na certificates upang makapag-apply ka ng lisensya. Ito naman ang mga training certificates na kailangan ay kasama sa 201 file mo sa pag-apply bilang isang security guard. Una na dyan ang training certification, opening and closing. Pangalawa, GKE or General Knowledge Exam. Pangatlo, ang pre-license training certificate. Pang-apat ay ang firing certificate.
At panglima ang neuro and drug test. At ang pinaka-importante sa lahat upang ikaw ay makapag-duty ay ang lisensya. Upang makakuha ka ng lisensya ay mag-a-apply ka ng security guard license sa PNP SOSYA. Ito ang patunay na ikaw ay legal at qualified mag-apply bilang isang security guard. At yun lahat guys na nabanggit ko ang mga requirements na kailangan mong ihanda bago ka pumunta sa security agency na gusto mong pag-applyan. Ngayon naman, pag-usapan naman natin kung paano nga ba mag-apply sa security agency. Una mong gagawin ay maghanap ka ng legit na security agency dahil maraming agency ang kolorum. At yun yung mga agency na masyadong mababa magpasahod at walang mga benefits na hinuhulog. Kaya piliin mo yung legit na agency. Pangalawang step ay isubmit mo yung 201 file or yung mga requirements na nabanggit ko kanina. At pagka-submit mo nun ay sasailalim ka sa interview at physical assessment. At ang last ay maghintay ka ng tawag dahil bibigyan ka nila ng posting for deployment. At bilang bonus, pag-usapan naman natin kung magkano nga ba ang sahod ng isang security guard. Mahirap sabihin kung magkano nga ba yung eksaktong sinasahod ng isang security guard sapagkat depende sa region ay iba-iba ang sinasahod ng mga security guard. Pero pare-pareho po ang mga security guard na sumasahod ng minimum wage. Tumataas po ang sahod ng isang security guard dahil mahaba ang oras ng duty. Bihira lang ang mga gwardiya na nagjo-duty ng 8 to 9 hours. Ang normal na duty ng isang security guard ay 12 hours and above. Kaya masasabi mo na mas mataas ang sinasahod ng isang security guard compare sa ibang mga minimum wage earner sapagkat natural lang sa atin ang magkaroon ng overtime or mahabang duty sa trabaho. Kaya kung magkano man ang minimum wage na sinasahod mo dyan sa probinsya kung nasaan ka man ngayon nanonood ng video na ito ay siguradong mas mataas ang sasahurin mo kumpara sa ibang minimum wage earner na trabaho na kakilala mo. At ayun guys, hanggang dito na lang ang vlog natin for today. Huwag kakalimutan mag-share, mag-subscribe at i-like mo na rin ang video na ito. At thank you and Happy New Year po sa ating lahat.